Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. At ngayong araw, magbabalik tanaw tayo sa kwento ng isang leader na tahimik pero matunog ang pangalan, isang batang galing sa showbiz royalty, pero piniling maglakad sa kalsadang hindi dinadaanan ng karamihan sa kanila. Ang kwento ni Mayor Vico Soto. Isinilang si Vico noong June 17, 1989, panahon kung saan sikat na sikat ang kanyang ama na si Vic Soto sa Itbulaga, at kilala rin ang kanyang ina na si Connie Reyes bilang seryosong aktres at TV personality. Bata pa lang, nakalubog na siya sa spotlight, mga cameramen, studio lights, at fans sa paligid. Pero eto ang twist, mga pamangkin, kahit surrounded siya ng showbiz, hindi siya nahumaling dito. Ayon sa mga nakakausap niya, mahilig na siya magbasa, mag-observe, at mag-analyze ng paligid. Lumaki siya sa simpleng bahay kasama ang kanyang ina, na nagturo sa kanya ng disiplina, respeto, at pananampalataya. Nag-aral siya sa Brent International School, doon pa lang, exposed na siya sa multicultural environment. Nagtapos siya ng political science sa Ateneo de Manila University. Pero hindi doon natapos, kumuha rin siya ng Master in Public Management sa Ateneo School of Government. Sa panahong ito, lumalim ang pangunawa niya sa corruption, transparency, at governance. Nagkaroon siya ng pagkakataon magtrabaho sa Office of Senator Ralph Recto bilang legislative staff. Dito niya unang nakita kung paano gumagana ang batas, pero nakita rin niya ang mga problema sa sistema. Noong 2016, tumakbo siya bilang konsehal ng Pasig. Isang 27-year-old na baguhan laban sa mga veterano. Pero sa kampanya, kakaiba ang approach niya, walang grand rally, walang artista, walang pakyot. Ang dala niya, mga konkretong plano at bukas na diskusyon sa mga residente. Dito ipinasa niya ang Pasig Transparency Mechanism Ordinance, unang batas sa Pasig na nagbibigay karapatan sa tao na makita ang public documents ng walang hassle. Year 2019, tumakbo siya bilang mayor laban sa isang political dynasty na 27 taon ang nakaupo. Marami ang nagsabi, suntok sa buwan. Pero sa social media, unti-unting lumalakas ang boses ng kabataan. Naging simbolo siya ng bagong politika, matino, makatao, makabago. At noong eleksyon, boom! Landslide victory. Pinasok niya ang City Hall, at doon nagsimula ang isa sa pinakamalaking political transition sa kasaysayan ng Pasig. Tinanggal niya ang mga fixer sa City Hall. Pinabilis ang proseso ng permits. Pinalakas ang health services, libre check-up, libreng gamot para sa senior citizens, at dagdag pondo sa mga health centers. Pinondohan ang edukasyon, school supplies, scholarship, at mga bagong pasilidad. Noong pandemya, mabilis ang distribution ng ayuda, malinaw ang COVID updates, at may libreng shuttle para sa frontliners. Naging model city ang Pasig sa transparency, lahat ng budget at proyekto, naka-post online. Hindi siya mahilig sa insultuhan o politikang sir-on. Tahimik pero matibay sa paninindigan. Sabi nga ng ilang residente, parang teacher si Mayor, hindi maingay, pero alam mong may plano. Siya rin ay approachable, makikita mong naglalakad sa kalsada, nakikipag-usap sa vendors at jeepney drivers nang walang entourage. Muling nanalo noong 2022. Ngayon, focus sa health, education, at digital governance. Sinasabi niyang hindi pa siya tatakbo sa mas mataas na posisyon hanggat hindi natatapos ang kanyang mga plano para sa Pasig. Hindi mo kailangang magyabang para respetuhin ka. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Sa leadership, puso at integridad ang puhunan. Kung na-inspire kayo sa kwento ng ating bida hindi lang sa Pasig, i-like nyo na tong video, mag-subscribe sa ating channel, at tulungan si Tito Daldal sa road to 1,000 subscribers. E-click nyo na din ang notification button para lagi kang updated sa mga susunod na videos natin. Ang kwento ni Vico Soto ay kwento ng pagpili ng tama kahit mahirap. Hindi siya nagpasilaw sa kasikatan ng showbiz o sa kapangyarihan ng politika. Pinili niyang manindigan, manilbihan, at magpakumbaba. Mga pamangkin, tandaan niyo ito. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magyabang para respetuhin. Ang kailangan lang, trabaho, puso, at dangal. Ang resulta ang nagiging boses niya sa kanyang kasikatan. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, kahit tahimik ka, basta may paninindigan at pagmamahal sa bayan ay bida ka. Daldal pa more.